Hindi man dadalhin dito sa NBI compound ang iba pang arestadong miyembro ng pamilya Ampatuan. Patuloy pa rin maghihigpit sa seguridad dito sa NBI. Mananatili kasi sa kanilang piitan si Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. Kinumusta rin ng media ang kalagayan ni Mayor Andal Jr. Sinabi ng aming gwardiya na si Mayor daw ay lagi malungkot at minsan pangaraw ay umiiyak dahil sa siguro sa mga nababalitaan niya mga pangyayari doon sa kanyang bayan. Pasado alas 12 ng tanghali, nagmarcha ang Voice of Justice Movement at Coalition of Christians and Muslims sa paligid ng NBI. Sigaw nila, hustisya sa karumal-dumal na krimen. Suportado nila ang martial law declaration sa Maguindanao. Ipataw ang martial law para lang po makuha ng gobyerno ang hustisya at makuha ng gobyerno ang mga talagang kriminal. Lala Roque, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon naman ng ilang eksperto sa batas ang deklarasyon ng martial law sa Maguindanao. Puno raw ito ng butas at walang basehan. Nakatutok si John Consulta. Isa si dating Cabinet Chairman Christian Monsod sa bumalangka sa 1987 Constitution na nagbigay kapangyarihan sa Pangulo na magdeklara ng martial law. Pero punto ni Monsod, sinasabi sa saligang batas na maaari lamang ito kung may invasion o rebellion. Wala naman daw na ire-report na insidente ng paglaban mula sa mga taga-suporta ng mga Ampatuan. At hawak na ng gobyerno ang mga miyembro ng pamilya Ampatuan na hinihinalang sangkot sa Maguindanao Massacre. To prevent further lawless violence, you can call the armed forces, but you not declare martial law to prevent rebellion. Nangangamba si Monsod sa posibleng maging epekto ng deklarasyon ng martial law. The reasons they are giving for declaring martial law are to me bad precedents for its declaration. Imminent threat, hostile groups, indications of impending rebellion, those are not valid grounds for declaring martial law. Maging si Dean Marvic Leonel ng UP College of Law, naniniwalang walang basihan ang pagdeklara ng martial law. The fact that a cache of firearms sufficient to arm battalions or companies of private army has been found is not sufficient to indicate that there is rebellion. Pero ang mas pinagtataka ni Leonel ay ang mabagal umanong pagtugon ng Kongreso sa usapin. Kailangan kasing pag-aralan ng Kongreso ang deklarasyon at pagbotohan kung ipababawi ito. Sa Martes pa nakatakdang mag-convene ng Kongreso para rito. Malaki ang implications nito for future declarations of martial law. When you have a subservient House that does not even want to exercise its power to check and balance the extraordinary power of the President, then we are in trouble. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Tinutulan ng ilang presidentiable ang pagdedeklara ni Pangulong Arroyo ng martial law sa Maguindanao maliban na nga lang sa mga tukoy na lugar ng MILF. Para kay Senador Noynoy Aquino ng Liberal Party, dapat tiyakin ng Malacanang sa publiko lalo na sa mga taga Maguindanao na magre-resulta sa hustisya ang pagdedeklara ng martial law. Naniniwala naman si dating Pangulong Joseph Estrada ng Puwersa ng Masang Pilipino na pwede namang arestuhin ang mga suspect sa Maguindanao Massacre ng walang martial law. Ayon naman sa independent candidate na si Senadora Jambi Madrigal, overkill ang ginawa ng Pangulo. Napatunayan lamang daw nito na hindi niya kayang tugunan ang sitwasyon sa Maguindanao. Para naman sa administration party candidate na si Gilbert Teodoro Jr., dapat iulat ng Malacanang sa Kongreso ang naging basehan nito sa pagdeklara ng martial law. Samantala, may nangyari pong pagsabog sa Jolo Sulu kaninang madaling araw. Naganap ang pagsabog malapit sa Jolo Municipal Jail na kalapit lang ng Jolo Police Station. Isa po ang patay at 6 na pulis ang sugatan. Iniimbestigahan pa ang pagsabog. Nakuhanan ni Havids Kamlian ang tagpo ilang oras matapos ang pagsabog. Ipinadala niya ito sa pamamagitan ng news scoop ng GMA News bilang bahagi ng ating citizen journalism. Natsyempo naman po ni Franco Corral de Sangreo ng Quezon City ang makapal na smog na tila bumabalot sa Metro Manila. Ebidensya ng lumalalang polusyon na nais niyang ihingi ng solusyon sa pamahalaan.
Ibinahagi naman ni Roel Nino Bautista ang kuha niya sa taunang pag-iilaw ng mga dekorasyong pamasko sa UP Diliman. Nagkaroon din ng pagtatanghal ng orchestra at fireworks display. Para po magpadala ng mga video o litrato ng mahahalagang balita, mag-log on po sa www.gmanews.tv/uscoop. Para naman sa MMS, i-text ang balita, MMS space, ang inyong mensahe, pangalan at address at isend sa 4627. At para naman po sa impormasyon, i-text ang balita, space, ang inyong mensahe, pangalan at address at ipadala sa 4627. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Sa ngalan ni Mike Enriquez at Mel Tiangco mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Vicky Morales. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutuwa